Julianne's POV. Miss, kinakausap pa kita eh. Bakit bang bastos mo? Gusto ko lang naman makipagkilala sa iyo eh. Wika pa nito sa akin. Nanggigigil naman akong kagad na humarap sa kanya at papiksi kong hinila ng braso ko na hawak niya pa rin. Masakit ang paraan ng pagkakahawak niya sa akin at tsak na magkakapasa kaagad ako nito. Napakaselan pa naman ang balat ko pagdating sa mga ganitong bagay. Mabilis ako magkakapasa kaya ingat na ingat sila mommy nung bata pa ako na masaktan ako. Ano ba mister? Hindi kita kilala at wala akong balak na makipagkilala sa'yo. Kaya pwede bang magkaroon ka naman ng konting kahihiyan? Nainis kong singhal sa kanya. Wala akong pakialam kung sinong kaharap ko ngayon. Nandito ako sa mall na pag-aari ng mga abuelo ko kaya walang sino man ang pwedeng mambastos sa akin. Abat, yan ang gusto ko sa babae. Matapang na palaban pa. Ang sarap mo siguro. Ang kinis mo't ang ganda mo. Nakakapag. Hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang may isang kamay ang biglang humablot dito at malakas siyang sinapak sa panga. Hindi ko naman maiwasang mapasigaw sa bilis ng pangyayari. Nakahandusay na sa sahig ang lalaking ng bastos sa akin at walang humpay na pinagsusuntok siya ni Demetrio. Yes, si Demetrio. Todo rescue sa akin mula sa kamay ng lalaking bastos. Nagkagulo sa loob ng shop at kaagad nagsipasukan ang mga security guard. Pilit nilang inaawat si Demetrio dahil duguan na ang lalaking bastos pero ayaw pa rin siyang tantanan ni Demetrio. Kilala mo ba kung sino yung binastos mo ha? Asawa kong binastos mo, kaya papatayin kita. Galit na sigaw ni Demetrio. Hawak nito ng 2 guard pero patuloy ito sa pagpupumiglas na parang gusto talaga nitong pumatay ng tao. Wala sa sariling napalapit ako sa kanya, tinawakan ko siya sa kamay para sana kumalma siya. Demetrio, tama na. Kumalma ka. Ayos lang ako. Hindi naman talaga siya nagtagumpay sa gusto niyang gawin sa akin eh. Tama na. Isipin mo anak natin kung sakaling makakapatay ka. Wika ko. Kaagad namang napatitig sa akin si Demetrio. Ang kaninang galit nitong mga mata ay kaagad na lumamlam habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan naman itong binitawan ng mga gwardya nang masiguro nilang kalmado na si Demetrio. Hinawakan naman ako ni Demetrio sa magkabilang balikat at sinipat ng tingin bago ako niyakap ng mahigpit. Thanks God, walang nangyaring masama sa'yo. Sorry, hindi ko kaagad napansin na binabastos ka na pala ng gagong yan. Wika nito. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Damang-dama ko kasi ang sobrang pag-aalala niya sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon na naghiwalay kami ni Demetrio, muli ko siyang na-appreciate. Ngayon ko lang napatunayan na kaya niya pala talaga akong ipagtanggol kahit na kanino. Ngayon ko lang din napatunayan na kahit na gaano pa kagaspang ang pag-uugali pinakita ko sa kanya, nandyan pa rin siya para alagaan ako. Ayos lang ako, hayaan na natin ang mga pulis na magbigay ng hatol sa taong yan. Sagot ko naman kasabay ng pagtapik sa likuran niya. Kaagad niya naman akong binitawan at sinipat ng tingin. Talaga bang ayos ka lang ha? Huwag kang matakot. Hindi ko nahayaan pa na may mambastos sa'yo ulit. Sagot nito kaya kaagad ako napangiti. Ngiti na walang halong galit. Ngiti na puno ng pasasalamat para kay Demetrio. Ayos lang talaga ako. Medyo masakit ang braso ko dahil sa pagkakahawak niya kanina. Pero alam kong gagaling din kaagad to. Sagot ko naman. Kung kanina napansin kong kalmado na to, bigla namang nangunot ang noo niya. Kaagad niyang sinuri ang braso ko at nang mapansin niya na may mga pasanga ay galit nitong tinitigan na lalaki na kahandusay at dinuro. Sisiguraduhin ko mabubulo ka sa kulungan. Galit na sigaw ni Demetrio. Nahihilo naman na dahan-dahang bumangon ang lalaking bastos pero naging maagap si Demetrio. Sinipa niya ulit ito kaya muli itong napahiga sa sahig habang sinasambit ng katagang, "Sorry." Ilang saglit lang dumating na din kagad ang mga kapulisan at hinuli ang salarin. Lalo kong napansin ang takot sa mga mata ng lalaking bastos na malaman nito na apo ako ng may-ari ng mall at hindi ko na din mabilang kung ilang beses siyang humingi ng tawad sa akin. Pero hindi na ako binigyan pa ni Demetrio ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Hinila niya ako palayo sa umpukan at ang abogado niya na lang daw ang bahala para masampahan ng kasong lalaking ng bastos sa akin. Isuot mo to, baka makapatay na ako ng tao kapag may nambastos ulit sa'yo. Wika ni Demetrio sa akin habang nakaupo ako dito sa upuan ng butik. Saglit niya akong iniwanan dahil kailangan ng bayaran ng mga natipuhan kong bilihin. Gusto niya na nga akong hilahin pauwi kanina pa pero hindi ako pumayag. Sayang naman yung mga nagustuhan kong damit
kung hindi ko maiuwi. Balak na din naming umuwi pagkatapos namin. Dahil aaminin ko man o hindi, labis din ako natakot sa nangyari kanina. Pero ayos naman itong suot ko, Dimitrio, saka mainit yan eh. Sagot ko naman habang sinisipat ko ng tingin ang medyo may kahabaang jacket na inabot niya sa akin. Ayaw ko nga, masisirang attire ko no? Ang ganda na suit ko tapos patatakpan niya lang sa jacket na yan. Hindi ako papayag. Hindi naman kabastos-bastos ang suot ko, sadyang may mga manyakas na talagang mga lalaki hindi mapigilan ng sarili na mambastos ng babaeng kasing ganda ko. Pagkatapos magbayad, napagpasyahan na naming umuwi na lang. Nakakatrauma man ang nangyari kanina, gayon pa man kailangan ko magpakatatag. Hindi naman pala ako pababayaan ni Demetrio sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hanggang ngayon kasi, ramdam ko pa rin ang tensyon kay Demetrio habang naglalakad kami palabas ng mall. Gustuhin ko mang ituloy ang pagsha-shopping ko, halos ayaw niya na din namang humiwalay sa tabi ko. Nagiging istrikto siya pagdating sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi tuloy ako makapamili ng maayos dahil nakabuntot to sa akin palagi. Kaya ang ending, uuwi na lang. Total, ayaw ko na rin namang abutan kami ng gabi dito sa labas. Lalo na't baka hinahanap na kami ni Baby Russell. Pagdating ng bahay, sakto namang tulog na daw si Baby Russell sa kwarto ni Daddy Randy. Hinayaan ko na lang muna takmang tatahakin ko ng way. Papunta sa isa sa mga guest room nang hawakan ako ni Demetrio sa kamay. Sa kwarto ka na lang, ako na lang ang gagamit ng guest room. Wika nito sa akin. Bakas ang lungkot sa mga mata nito habang sinasabi niya yon, kaya kaagad akong umiling. Hindi pwede, doon ka na sa kwarto at ako nang bahalang maghanap ng magiging kwarto namin ni Baby Russell. Hanggat maaari ayaw ko makaabala, Demetrio. Seryoso kong sagot, kaagad naman tong umiling. Sino bang nagsabi sa'yo na nakakaabala kayo sa akin? Asawa kita at gusto kong komportable ka dito sa bahay. Hayaan mo ako mag-adjust, Julian. Seryosong sagot nito. Kagad naman ako napabuntong hininga sabay tango. Fine, kung talagang nag-i-insist ka, sige. Sa kwarto kami ni Baby Russell, sa guest room ka. Sagot ko. Pigil kong paguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Kagad naman tong tumango. Kagad na akong sumibat. Hindi ko na rin kasi talaga kayang labanan ng tingin si Demetrio eh. Paano rin kasi akong naawa sa kanya. May utang na loob ako sa kanya dahil sa nangyari kanina tapos ibaban ko pa siya sa kwarto namin. Heist, masyado na ba akong masama? Masyado na bang OA ang ginawa kong pagtrato sa kanya? Si Demetrio na din mismong nagakyat sa lahat ng mga personal na gamit na pinang-shopping ko. Pwede naman sana niyang iutos yon sa mga kasambahay pero ayaw daw niya. Gusto daw niyang personal akong pagsilbihan. Sino ba naman ako para tatanggi, hindi ba? Bahala na siya. Kung sa tungkol sa effort na lang ang pag-uusapan, sobra-sobra nang binigay sa akin ni Demetrio. Tapos evicted pa siya sa room namin? Wala man lang siya natanggap na reward mula sa akin. Nang naipasok na ni Demetrio ang last na paper bag na naglalaman ng mga wardrobe na pinamili ko kaagad ko na tong pinigilan. Hindi naman ako ganun kasama para magawang tiisin siya. Mahal kong lalaking ito at hindi ko rin naman kayang nakikitang nahihirapan siya. Magsasama lang naman kami sa isang kwarto at wala namang mangyayari. Magkatabi na nga kami sa kama kagabi pero hindi niya naman ako ginawa na masama. Gentleman pa rin naman ang asawa ko at wala sa forte nitong mamilit ng babae pagdating sa kama. Demetrio, naisip ko lang, pwede ka namang palang magstay sa room natin. Para makasama mo rin si Baby Russell. Nautal kong wika. Kagustuhan ko ito kaya dapat lang talagang panindigan ko. Nasabi ko na't wala nang bawian pa. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko unti-unting pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Para itong nanalo sa pustahan na ewan. Mabilis pa nga itong naglakad papalapit sa akin at masaya akong tinitigan sa mga mata. Julian, sigurado ka ba dyan? Pwede akong magstay dito sa kwarto para makasama kayo ng mga bata? Masaya nitong tanong, kaagad naman akong tumango. Yes, oo naman, pwede talaga. Gusto ko rin naman na palagi kang makasama na anak natin eh. At saka, hindi ka naman gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan, hindi ba? Tanong ko naman. Hindi ko pa nga maiwasan na mapakagat sa sarili kong labi dahil sa hiya sa kanya. Ewan ko ba, ako tong nagyaya sa kanya na sa kwarto na siya magstay, ako pa tong nahihiya. Heist, of course, promise. Hindi ako gagawa ng mga bagay na hindi mo magugustuhan. Thank you, Julian. Thank you so much. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Nakangiti nitong sagot. Pilit naman akong ngumiti sa kanya dahil sa totoo lang, kanina pa kumakabog sa kaba ang dibdib ko.
So aayusin ko na muna mga pinamili ko. Bahala ka na kung anong gagawin mo dito sa kwarto. Pwede ka magpahinga or what? Promise, magdadahan-dahan lang ako ng kilos para hindi ka maistorbo sa pagpapahinga mo. Nakangiti kong wika sa kanya, ngiti na walang halong kaplastikan. Sure, kahit na mag-ingay ka pa dito sa loob ng kwarto. Ayos lang sa akin. Ang importante kasama kita ngayon. Ngiti-ngiti naman itong sagot at tinitigan ako sa mga mata. Pilit naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Ewan ko ba? Sa tuwing tititig siya sa akin, para namang gusto nang kumawala ng puso ko sa sobrang pagkabog nito. Parang gusto ko na tuloy pagsisihan ang ginawa kong pagyayaya sa kanya dito sa kwarto. Baka mamaya hindi ko mapanindigan at ako rin ang magiging talo sa bandang huli. Sige, rest well. Wika ako sa kanya at mabilis kong binitbit ang iilan sa mga paper bags na nasa harapan ko at mabilis na ako naglakad patungong walk-in closet para ayusin na lang muna ang mga pinamili ko. Hindi ko na rin kasi talaga matatagalan pa ang pag-uusap namin ni Demetrio. Feeling ko para akong isang teenager na nakikipag-usap kay crush. Pagkatapos kong ayusin lahat ng mga gamit ko, mabilis na akong lumabas ng walk-in closet. Naabutan ko pa si Demetrio na nahihimbing na sa pagtulog sa kama. Hindi ko maiwasang lapitan ito para matitigan ng malapitan. Kaagad nang gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi ko nang matitigan kong kanyang gwapong mukha. Mahal ko naman talaga siya eh. Mahal na mahal. May mga bagay lang talaga na mahirap kalimutan. May takot pa rin talaga akong nararamdaman sa puso ko. Kaya nahirapan ako muling magtiwala sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko pa naman talaga tuluyang sinasarang puso ko sa kanya. Kaya ako pumayag na bumalik sa bahay na to. May gusto lang din talaga akong patunayan kaya nandito ako. Gusto ko lang din namang masiguro kung talagang wala na silang ugnayan ni Karil. Ayaw ko kasi magbabaka sakalit sa bandang huli. Ako din ang masasaktan. Childhood sweetheart niya ang kalaban ko at wala akong panama doon. Kasi may naunang dumating ang Karil na yon sa buhay ni Demetrio kumpara sa akin. Sobrang haba ng pasensya ni Demetrio sa akin itong mga nakaraang araw. Kahit na ilang beses na itong nakakarinig ng maanghang na salita mula sa akin, nandyan pa rin siya at pilit akong sinusuyo. Sana nga nagsisisi na siya sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya. Sana nga hindi niya na ulit ako lokohin. Love, nandiyan ka pala. Tapos ka na bang mag-ayos? Kagad ako napaiwas ang tingin na biglang dumilat si Demetrio at direktang tumitig sa akin. Ha? Tapos na akong mag-ayos. Kanina pa sana kita gustong gisingin dahil yayayain sana kitang puntahan si Baby Russell sa kwarto ni Daddy. Pautal-utal kong sagot. Nagmamadali naman tong bumangon habang naghihikab kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng konsensya. Naistorbo ko pa yata ang tulog niya, saka ano yung tawag niya sa akin kanina? Love. Kakamulat pa lang ng mga mata niya, love kaagad ang tawag niya sa akin. Para sa akin ba talaga yon? Ilang beses ko na kasing narinig ang katagang yon mula sa bibig niya. Parang normal lang sa kanya na tawagin ako sa ganitong endearment. Saglit lang love, maghihilamos lang ako at magtututbrush. Tapos puntahan na natin si baby. Sagot nito't mabilis na naglakad patungong banyo. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang hindi ko mapigilan ang unti-unting pagguhit ng ngiti sa labi ko. Ewan ko ba, kinikilig talaga ako sa tuwing tinatawag niya ako sa ganong endearment. Habang hinihintay si Demetrio, nagpasya akong ligpitin na munang kalat sa kama. Tinupi ko mga dapat tupiin at nilagay ko sa tamang lagayan ang mga iilang gamit na nakakalat. Abala ako sa ginawa ko nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Niluwa si Demetrio na nakatapis ng tuwalya at basang-basa ang buhok nito. Halatang bagong ligot fresh na fresh tingnan. Parang gusto ko tuloy siyang yakapin at amuyin ang mabango niyang katawan. Hindi ko maiwasang sipatin to ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Kaya siguro na in love ako sa kanya ng sobra. Magbibihis lang ako love. Saglit lang ito. Boses niyang muling nagpabalik sa aking wisyo. Kumurap-kurap pa ako bago ako nakasagot. Ha? Sige. Hihintayin kita. Sagot ko naman at kagad nang tumalikod sa kanya. Parang gusto kong sabunutan ang sarili ko. Nakakahiyang ginawa kong pagtitig sa kabuuan ni Demetrio. Baka kung anong isipin niya sa akin. Baka napansin niyang pagkatulala ko sa harap niya kanina. Hindi na rin naman nagtagal ang paghihintay ko kay Demetrio. Lumabas ito mula sa walk-in closet na nakabihis na ng damit pambahay. Naka-cotton short lang ito na lagpas tuhod at puting t-shirt. Gayunpaman, hindi pa rin nakaligtas sa mga mata ko kung gaano ito kakisig. Hindi pa rin nakaligtas sa mga mata ko kung
Gaano kalakas ng kanyang sex appeal at malalaking epekto yun sa akin. Naabutan namin si Baby Russell sa kwarto ni Daddy na gising na. Halata sa mukha ng batang tuwa nang makita niyang pagdating namin ni Demetrio. Kaagad naman itong binuhat ni Demetrio at sabay na namin siyang dinala sa garden. Nag-aagaw ng liwanag at dilim sa kapaligiran, kaya hindi na ganun kainit. Kaagad nagharutan ng mag-ama ko habang tahimik lang ako nanonood sa kanila. Nag-e-enjoy ako sa kakapanood sa kanila, kaya hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Masaya ako na nakikita kong masayang mag-ama ko. Dalangin ko na sana ganito kami palagi. Dalangin ko na sana wala na problemang darating para tuluyan na kami makagkabati ni Demetrio. Hindi mawala-walang ngiti sa labi ko na mapansin kong paglapit kay Demetrio na isa sa mga guard na nagbabantay sa gate. Hindi ko tuloy maiwasang makiusyoso nang tinuro ni Manong Guard ang gate at mula sa kinaroroonan ko. Kaagad ko napansin ang isang babaeng nakatayo. Baka sa mukha na naturang babae ang galit habang kinakatok ang bakal na gate at parang gusto niyang pumasok dito sa loob. Hindi ko maiwasang magsalubong ang aking kilay na mapagsino ang naturang babae. Ang kapal ng mukha niyang pumunta-punta dito sa pamamahay namin ni Demetrio. Ang kapal ng mukha niyang sumugod dito. Gayong siya ang dahilan kung bakit nasirang pamilya kong pilit na binuo. Demetrio! Babe! Kausapin mo naman ako! Sorry na! Alam ko nagkamali ako pero pinagsisisihan ko ng lahat. Sorry babe! Narinig ko pang sigaw nito habang nasa labas ng gate. Kaagad akong tumayo at mabilis na naglakad para lapitan siya. Hindi siya pinapapasok ng mga guard kaya obvious na hindi siya welcome sa bahay na to. Papasukin niyo siya. Utos ko sa guard pagkalapit ko sa gate. Kaagad ko namang nakuha ang atensyon ni Karil at kita kong pagkagulat sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Hindi niya marahil inaasahan ang presensya ko sa bahay na ito. Lihim naman ako natawa. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ko. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan niya lahat ng ginawa niyang panggugulo sa pamilya ko. Huwag lang makialam si Demetrio na to sa posible kong gagawin sa karida niya kung hindi maghahalo talagang balat sa tinalupan. Unti-unti pa namang bumabalik ang loob ko sa kanya kaya umayos siya. Scared? Gusto mong pumasok hindi ba? Don't tell me na biglang nabahag yung buntot mo. Pinapapasok ka na nga ayaw ka pa ngayon. Bakit? Natatakot ka ba? Sunod-sunod kong tanong, pinilit kong magpakahinahon kahit na totoo kanina pa kumukulong dugo ko. Gusto ko na siyang sabunutan. Gusto ko matikman niyang galit ko na matagal ang kinikimkim ng puso ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't hiwalay na kayo ni Demetrio? Ayaw niya na sa'yo kaya bakit nagbalik ka pa? Sagot naman ito. Baka sa boses nitong pagkadismaya kaya hindi ko maiwasang matawa. Kaagad naman nagsalubong ang kilay nito dahil sa naging reaksyon ko. Bakit ayaw mo pumasok? So, totoo palang balita ko na fake ang pagbubuntis mo. Nakakaawa ka naman. Hindi ko akalain nagawa mo magsinungaling. Mapaikot mo lang sa palad mong asawa ko. Hindi ko akalain na ganyan kakadesperada para lang makuha ang gusto mo. Nakangisi kong wika sa kanya. Hindi to nakaimik kaya tinalikuran ko na to. Nakakailang hakbang pa lang ako palayo ng gate nang marinig kong boses ng guard na kinakausap si Karil. Papasok po ba kayo ma'am? Kung hindi po isasara na namin ang gate. Huwag na po sana kayong bumalik dahil nakaban po kayo dito. Mahigpit na ibinili ni Mr. Dagus na bawal po kayo sa lugar na to. Narinig ko ang wika ng guard. Hindi ko naman mapigilang mapangisi at napatingin pa ako sa gawin ni Demetrio. Natahimik lang na nakamasid sa akin. Kandong niya pa rin si Baby Russell. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or hindi sa naging action niya. Kahit na alam niyang nasa labas si Karil at for sure siyang hinahanap. Parang wala na lang sa kanya si Karil ngayon na siyang dahilan ng sobrang saya na nararamdaman ng puso ko. Totoo nga siguro na tuluyan niya nang binura sa buhay niya si Karil. Totoo nga siguro na napilitan lang siyang pakisamahan ang babaeng yon dahil nabuntis niya ng misang may nangyari sa kanila. Heist, hindi kasi marunong magpigil at kahit na may asawa na, nagawa niya pa rin makipagtalik sa ibang babae. Sa bagay, baka nabulagan lang din si Demetrio dahil ex niya nga si Karil at childhood sweetheart pa. Meaning to say may malalim na silang pinagsamahan at hindi kaagad yun mawawala-wala sa puso't isipan ni Demetrio. Pero mukhang iba na ngayon kung talagang mahal ng Demetrio na to si Karil. Kanina niya pa siguro pinapasok dito sa bahay. Hindi niya na sana to pinapaban sa mga guard. Demetrio, ano ba? Kausapin mo naman ako oh. Mahal kita. Mahal na mahal. Narinig kong sambit ni Karil. Ang kapal talaga ng mukha niya at nagawa niya pa talagang pumasok. Hindi man lang natakot sa titig ko.
Hep hep, saan ka pupunta? Kagad ko namang sambit at kagad na sinalubong si Karil. Pilit pa itong umiiwas sa akin pero naging maagap ako. Kagad ko siyang hinarang habang nalilisik ang mga matang tinitigan nito. Ang lakas din naman ng loob mo na pumasok sa teritoryo ko. Ganyan ka na ba kawalang hiyang babae ka? Talaga bang wala nang matitira pa na kahit konting delikadesa sa katawan mo? Galit kong sigaw sa kanya. Naramdaman ko na lang ang pagtulak ni Karil sa akin. Kaya saglit ako napaatras. Mabuti na lang at malakas ang reflexes ko at hindi ako natumba. Naging daan yon para lalong mag-init ang ulo ko at kaagad na gumanti sa kanya. Nang saglit nang makabawi, mas malakas ko siyang tinulak na siyang dahilan kaya napaupo ito sa lupa. Hindi ko maintindihan pero mas bumagsak ang katawan ni Karil ngayon kumpara nung last kaming nakita. Para tong nag-addict sa sobrang kapuyatan ngayon. Dimitrio, ano ba? Ako mahal mo, di ba? Bakit hinahayaan mo babae yan? Nasaktan ako. Bigkas ni Karil habang umiiyak. Namalayan ko na lang na nasa tabi ko na pala si Dimitrio. Hindi niya nakarga si Baby Russell kaya kagad ko tong hinanap at napansin ko na lang na nasa kay Rosita na to. Naglalakad na sila papasok ng bahay na siyang labis kong pinagpapasalamat. Hanggat maaari ay ayaw ko makita ng anak ko ang komosyon na nangyayari dito sa labas. Karil, ano pa bang gusto mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tantanan mo na ako. Wala na akong pananagutan sa'yo dahil sa umpisa pa lang, niloko mo na ako. Si Dimitrio nang nagsalita, lalo namang lumakas ang pag-iyak ni Karil. Hindi ko nga alam kung tunay ang pag-iyak na yon dahil pilit niyang kinukusot ang kanyang mga mata para siguro lumabas ang luha. Hindi ko tuloy maiwasang mapaismid. Kung naging artista lang itong si Karil, baka nanalo na tong best actress. Alam ko kasing nagdadrama lang ito eh. Sa itsura niya ngayon, alam kong naghihirap siya. Ang payat niya at mukhang kulang sa nutrisyon ng katawan. Ang laki na pinagbago niya simula nung last kami nagkita sa mall. Mahal kita, Dimitrio. Pinalayas mo na ako sa bahay kung saan ako nakatira. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Dimitrio naman, huwag mo naman sana tong gawin sa akin. Alam ko nagkasala ako pero sana naman pakinggan mo ko. Nakikiusap na wika ni Karil kay Dimitrio. Kung wala lang siguro malaking atraso sa akin ng Karil na to. Baka naawa pa ako sa kanya eh. Kaya lang hindi eh. Siya ang isa sa mga dahilan. Kaya nagkalabo-labo ang buhay ng mag-asawa namin ni Dimitrio. Kung hindi sana siya umiksena, masaya sana kami ngayon.